Magandang gabi sa lahat mga kapatid. Yung ating aralin halos pwede natin na pag-aralan to. Sabi nga dito sa Lucas, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang kanyang bibig. No? So, makikita natin dito, sabi nga dun sa mga aralin pa natin ibang talata, sa mga bunga makikilala. So, tayo bilang mga Kristiyano, makikilala talaga tayo number one sa bunga natin. Ano ba yung unang-unang makikitang bunga natin? Yung bunga ng bibig natin. No? So, kinakailangan talaga mag-iingat tayo. Ngayon, sabi nga, noon tayo hindi pa tinatawag ng Panginoon, o tao pa lang ng sanlibutan, sabi nga dito sa Jeremias 13:23, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, makakagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. So, imposible yon. Kaya nga, yung isang taong mabait, hindi natin pwedeng sabihin ligtas na yan. So, may procedure siya kinakailangan magbago. No? Para siya magbago, sabi nga, hindi kaya ng tao sa sarili. Kinakailangan niya ng tulong ng Diyos. Kaya nga nandun, tinatawag tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, then tayo sumampalataya. Doon ngayon, para masalinan tayo, sabi, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Paano magagawa yon? Pag tayo binautismohan. So, bahagi talaga doon ng pagiging isang Kristiyano o ganap para makagawa tayo ng mabuti, kinakailangan yung tulong ng Panginoon, yung bautismo. So, ang bautismo ay tatlo. No? So, pag nataglay natin ngayon yung bautismo, hindi sapat yun. Sabi nga, kinakailangan natin yung pagtupad, yung kalakip, yung pag-ibig. Kasi kung hindi tayo tutupad naman, ay nabautismuhan, sabi, itititig ng Panginoon sa atin. Yung mata, yung galit ng Panginoon, yung bisig ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa atin bilang mga Kristiyano, pinakailangan talaga yung, sabi nga, yung pag-iingat. Bakit ba nung tawagin tayo ng Panginoon, hindi na tayo nakakagawa ng katulad ng gawa ng sanlibutan? Kasi nga yung binhi nananahan sa Kanya. No, ano yung binhi na yun? Yung salita. Kaya pag kulang tayo sa salita, lalabas sa bibig natin yung salita ng sanlibutan. Lalo pag galit tayo. So mag-iingat tayo doon kasi nga, bakit? Lalo sa mga sambahayan natin, meron tayong kasambahay na hindi mananampalataya, pero pag bumuka tayo ng bumuka ng bibig, ay parang so makikita natin doon, maano sila. Sabi, magtataka yun. kaya kung minsan, di ba, hindi tayo makahikayat. Kasi bakit? Nakikita yung bunga. Kaya nga hindi lang tayo, sabi dun sa yung asawang hindi sumasampalataya, paano mo mapaano? Sa pamamagitan ng gawa. Hindi man magsalita, pero yung gawa. So, ganun sa atin. Magandang gabi mo doon. Salamat sa ating kapatid na David. Nating kapatid na David pa. Magandang gabi po sa bawat isa. Yung pag-aaral po kasi natin, yung paghihinay sa salita. Naalala ko tuloy nung binata pa ako. Kasi ako tahimik kasi ako na tao. Kilala ako ng mga kapatid ko, alam nila yan na hindi ako masyadong salita. Pero simula nung nag-asawa ako, tapos nagkaanak, doon na kasi yung napapasalita ka, pinapangaralan mo yung mga anak mo, pinapagalitan mo. Yun yung mga, doon sa panahon na yun, doon ako naging masyadong masalita. Ngayon iniisip ko tuloy, yung halimbawa, gumagawa ng mali yung anak. Halimbawa anak tayo ng Diyos, diba? Nagkakamali tayo. Ang Diyos kaya, nais din tayong sermonan, no? O kaya nagagalit din kaya ang Diyos kung nagkakamali tayo. May nabasa lang ako dito sa Hebreo, no? Sabi sa 3:10, dahil dito nagalit ako sa lahing ito, sabi ng Diyos yun. At aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Dahil doon, pag nagalit pala ang Diyos sa tinuturing niyang anak, no? Nagkakaroon nung bagay na pag nagalit siya, hindi ka na makakapasok doon sa kapahingahan kasi hindi ka nakikinig ng turo eh.
So, kung yung galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, pag nagalit din ng Diyos, mawawala ka rin sa katwiran niya. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok dun sa katwiran na yon. Pero hindi siya nagsasalita sa atin eh. Ano ang pinapagawa niya lang? Dito sa Kawikaan, may pagkakasulat dito na sabi dito, ikiling, asa na ba yun? Nawala tuloy. Sabi, anak ko, di ko makita. Ayun, sa 12 po ng Kawikaan, 23:12, ihiling mo ang iyong puso sa turo at ang iyong pakinig sa mga salita ng kaalaman. Pagka ganon, na nangyayari yon, nakakaalam ka na, mapipigil mo na yung sarili mo. Doon na yung nagsasabi na siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman at siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. Pag lagi kang nakikinig ng turo ng Diyos, pipigilin mo yung sarili mo, doon ka na nagkakaroon ng unawa. Siguro yun lang, Papuri sir. Salamat sa ating dalawang MC. At tayo po idadako na sa ating mga haligi. Pangunahan tayo ng ating kapatid na Guillermo. Puri ng Panginoon, magandang gabi sa Velasco family, sambayan, at sa inyong lahat mga kapatid sa naka-online, sa akin to kayo dun sa labas. Ayun, magandang gabi sa iyo. At dito sa pag-aaral natin sa gabing ito, napakaganda ito kung ating gugulay-bulayin lang ito. Kasi ano-ano ba yung napaloob sa aralin natin ngayon, yung tungkol sa galit, tungkol dun sa bunga. Yan, pagka Kristiyano ang tao, totoong Kristiyano, kahit yan na hindi mo makita, pag nagsalita yan, magkakaroon ka na ng ideya eh. Makikita mo na sa pananalita pa lang, maano mo na ang isang tao kung siya ay sa Diyos. Lalo na sabi nga, yung sa Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka sa Diyos, maaaring ang salita mo hindi sa Diyos, maaaring sa sanlibutan. Pero tayo, tinawag tayo at tinatawag na natin ang ating mga sarili, tayo mga anak ng Diyos. Kaya ang lumalabas sa ating mga bibig, salita ng Diyos. Sabi nga rito sa Kawikaan, tungkol doon sa galit, doon sa sa pakikinig, sabi doon, magmaliksi sa pakikinig. Bakit pa utos yun na magmaliksi tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kasi sa pakikinig doon, nagsisimula yung ating pananampalataya. Sa 10:17 ng Roma, nagsisimula ito doon sa pakikinig. Kaya napakahalaga yung makikinig tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, doon sa tungkol naman sa pagkagalit, sabi rito sa Ecclesiastes sa 12:19, yun daw sabi rito sa Kawikaan 10:19, sabi rito, sa karamihan ng mga salita doon din marami rin yung nagiging pagsalangsang, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. At sabi sa Kawikaan pa rin dito sa 14:29, yung nagpipigil sa Dito, Kawikaan 14:19. Okay, pakabasa ba ito? 19:29. 14:29. 14:29. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-unawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng mga. So yan. Diyan lumalabas minsan, pag tayo nagalit, miski na sabihin natin tayo ay Kristiyano, tayo ay luto sa salita ng Diyos. Pag nagalit na tayo, lumalabas na yun talagang, kaya totoo yung sinasabi rito, na yung galit, ito hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ito is, huwag naman tayong, wala naman akong tutukuyin kung sino. Dito lang sa Kapisanan nakita ko rin to mabait na tao pero nung magalit lumabas talaga yung wala sa Diyos talaga yung mga sinalita sabi ko to talaga yung salita itong nandito sa natin. Kapag ang tao nagalit talagang nawawala sa nawawala sa hulog.
Kasi iba yung lalabas sa bibig pagka nagalit Nawawala sa salita ng Diyos talaga. Lumalabas sa salita ng Diyos. Kaya sa atin, napakahalaga yung tayo ay bago sabi rito, nagtitipid tayo yung sa pagsasalita. Kinakailangan talaga, bago tayong bitawan natin yung salita, isip-isipin natin muna. Ito ba kaya ay makakasakit sa kapwa? Kasi may sa kami sinasabi rin yung kapatid na masaktan, mahirap, para itong isang halong ng Kastilyo na mahirap mong ibig sabihin mahirap mapapanumbalik mo yung kanyang pagka sinaktan mo na yung isang kapatid Kaya yung pagpipigil natin, yung salita na nating lalabas sa ating bibig, kinakailangan talaga iisip-isipin natin. Hindi tayo yung, kaya sabi doon, yung magtitipid tayo doon sa pagsasalita. Hindi yung ura-urada, baba na tayo. Lalo na sa ating mga Kasi kung tayo ay gawin natin yon na tayo basta lang tayo magsasalita, sino ba yung mapipintasan sa atin? Hindi ba taga-ka-brethren yun? Hindi ba taga-kapatiran yun? Kahit ganun kung magsalita. Ang napintasan ngayon, yung ating Panginoon, hindi yung ating sarili lang, kundi pati yung dinadala natin na kapisanan, kabilang sa nalalait, mapipintasan. Magandang gabi, Karin Panginoon. Salamat sa ating kapatid na Guillermo. Sunod natin ang ating kapatid na Dindo. Magandang gabi, puri ng Panginoon. At sa tahalang ito, mga kapatid, magandang gabi sa online. Sa ating pag-aaral, maraming sa konting argo nga lang sa mga kasaysayan dito sa mga naisulat na sa kalsada lang, marami na napapatay sa galit lang, konting salita lang, marami na nagagawa ang galit, yung bugso ba, makakapatay na marami na. Yung sa kalsada lalo, no? Marami nang pangyayari na napapatay dahil sa konting salita lang. Pag hindi napagpigil yung galit, papatay na siya. Ganon yung kaya ating uturuan yung mga Kristiyano, maging makupad, no? Sa pagkagalit. May mga pagkakataon pag may mga galit na ganyan, pag argo na, nagkakasalitaan na kayo, mabuting payo yung sa Kawikaan 15, di ba? Ang malubay na sagot, nakakapawi ng puot. Malubay ka lang. Pag may ganun na mahinaon ka. Huwag ka nang makipagtaasan pa ng boses. Pag nagkasabayan kayo, pares kayong pwedeng manakit sa isa't isa. Doon na dumadaloy. Pag yung bukso ng galit mo. Ganun yung galit. Pumapatay. Puot. Ganun din yun. Ganun na. Kaya may salita ang Panginoon, nung papaanong, sabi ng ating Panginoon noon, papaanong kayong lahi ng ulupong na makapagpapahayag ng mabuting pagpapahayag. Paano kayong lahi ng masama? Paano ka makapagpahayag ng mabuti? Diba? Sabi gano'n. Kung ang sabi din sa ilang mga talata, dito sa Mateo chapter 23, halimbawa, yung mga Pariseo, mga Eskriba, mapagpaimbabaw, paano sila makapagpapahayag ng mabuti kung sila mapagpaimbabaw? Diba? Sabi gano'n, dito lang sa 5, datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang magawa upang makita ng mga tao. Ano pag gumagawa ka, pakitang tao ka, paano ka makapagpapahayag, pakitang tao ka? Paimbabaw. Ibang salita dito, sa 28, gayon din naman kayo. Sa labas ay nagaan yung matuwid sa mga tao. Datapwat sa loob ay puno kayo ng paimbabaw at katampalasanan. Paano sila makapagpapahayag ng mabuting salita kung ganito sila? Kaya nga makikilala mo sila, sabi dun sa bunga, sa kanilang paggawi. Sabi nga ng ating Panginoon pakinggan mo kanya lang sinasalita. Pero mahilig silang magsalita, hindi naman nila ginagawa. Ganun sila. Kaya sinasabi ng ating Panginoon kayo'y lahi ng
ulo pang paano ka kayo makapagpapayag ng isang mabubuting bagay kung paimbabaw naman sila. Ganun. Eh, sa kasalukuyan kasi, maraming mga pastor na ngayon, no, sa kanilang pagpapahayag, na yung mga pastor ngayon, naghihirap na. Bakit? Dahil sa mga nagpapahayag, na wala nang ikapo. Eh, isa tayo dun eh. No, kasalanan pala natin yung, na sila'y naghihirap dahil may mga nagpapahayag na wala na tong ikapo. Kaya kawawa, kasi naman na pwede bang bigyan nyo. Kasi naman yung ibibigay mo sa akin ay yung pagkain lang, sabi ng pastor. Kasi naman yung maliit na bahay, kahit na maliit na bahay lang. Nagmamakaawa na sila mga kapatid. Paano sila makapagpapayag kung puro material yung kanilang pinapahayag? Di ba ganun sila eh. Kaya nga, makikilala mo sila sa, sabi doon sa ating pag-aaral sa Lucas, doon sa kanilang pagpapahayag. Ganun palang pagpapahayag, makikita mo na hindi sila mabuting pastor eh. Puro materialan eh, no? Sabi sa 6:43, sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. At wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Kung gano'n ang mga pagpapahayag, no, ng mga pastor, paano ka makakakuha ng mabuti doon? Na sinasansala yung katotohanan, talagang wala na yung ikapo. Katotohanan yun eh. Paano? Pero marami pa rin nadadaya eh, no? Gano'n eh. Sabi nga din sa isa na lang pong talata sa Judas. Isa nga lang sa verse 12 noon. Sabi nga noon, ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na nangagpapasabsab sa kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa tag-inaw na walang bunga, na makalawang namatay na binunot pati ugat. Ganun po sila. Puri ng Panginoon, magandang gabi po. Salamat sa ating kapatid na Dindo. Sunod natin ating kapatid na Jose. Magandang gabi sa bawat sa Bilasco family. Hawak na rin yung ating pag-aaral sa gabi ito, no? Pagkaganda ng ating aralin. Sa Lucas, sabi rito, 44, sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Kung ano yung, kung alam mong, tama sinabi kanina, yung kung santol yung ano mo, tinanim mo, ito yung magbubunga ng santol, no? Pero ngayon panahon to, marami ng modernong ano sa pagtatanim eh, pwedeng magbunga ng yung santol ng ibang prutas, no? Kaya inaatulad din to sa mga sa ano, yung binanggit ni kapatid na Dindo, pastor na mga mapagpaimbabaw, no? Sinasalita yung bagay na pang material na bagay, hindi pang spiritual, no? Yung kaligtasan dapat ng tao yung kanilang ihahayag, hindi yung kanilang sariling mga kapakinabangan. Kaya tama yung inaano sa dito sa Matthew, binanggit dito sa Matthew 7:15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, no? Datapot sa loob ng mga lubong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makilala sila. Nakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy, no? May ano yan, panahon. Hatulan ng Diyos yung mga bagay na yung mga bagay na hindi nakakalugod sa kanya, yung hindi nagbubunga ng mabuti. Kasi sa bunga talaga, dun aanin ng Panginoon eh. Doon sila hatulan eh, kung anong ginawa mo. Kung yung sabi nga yung ating mga nakaralang aralin, no? Yung nag-aasik dun sa laman, mag-aani ng ano,
kasiraan at yung naghahasik ng ayon sa espiritu buhay yung ani niya. Doon pa sa ating isang aralin, no, doon sa Santiago, yung galit, no, sabi nung magmakapad sa pakikinig, diba yun na ano ron? Magmaliksi, nalaman ito ninyo minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, no? Kasi yung galit, no, nagiging ano ka dyan, yung mga nabanggit na kapatid. Malawak na rin yung ating na sa tungkol sa galit. Sagutin yung tanong kanina ni Nea sa Kristiyano, di ba? Pwede yung bang magalit yung Kristiyano? Pwede, no? Pero sabi doon sa ano, dito sa aklat ng Efeso, di ba, 4:26. Ang Diyos nga na nagalit, pero ang Diyos banayad sa pagkagalit, binabagay sa 103 ng awit, no? Sabi rito sa 4:26, kayo mga galit at huwag kayong mga kasala, huwag lumubog ang araw ng inyong galit. Kung nagalit na huwag magkasala yung ano man ang galit natin, no? Purin pa Panginoon ng gabi. Ayun na. Purihin ng Diyos at magandang gabi sa Velasco family. Magandang gabi po sa inyo. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagtanggap nyo ng gawain ng Panginoon. Hintayin natin yung gantipara ng Panginoon. Sa pag-aaral natin, napakalawak na nung magandang gabi rin sa lahat ng mga naka-online ngayon. Purihin ng Panginoon. Sa pag-aaral natin, napakalawak na nung naibahagi ng bawat kapatid at napakalinaw naman ng mga pahayag tungkol sa ating pinag-aaralan, tungkol sa malinis na, tungkol sa kayamanan at tungkol sa galit. Isa lang makita ko siguro dito na mapapansin natin na mahirap magbago ang tao. Mahirap maalis yung galit sa tao kapag hindi ka nakakilala sa Panginoon. Katotohanan niyo mga kapatid. Ikumpara mo yung dating pagkatao mo nung una, balikan mo. Ibulayin mo siya. Kung ano yung pagkatao mo. Di ba? Ganun, makikita natin. At bulayin mo rin yung naging katayuan mo ngayon. Kung ano yung makikita mo yung pagkakaiba. Kasi dati tayo nung araw, talagang tagay natin talaga yung galit. Kasi ang katangian talaga niyan, sabi nga sa 36:13 ng Job. Sabi dito. Dito sabi sa 36:13 ng Job, sabi dito. Ngunit ang di banal sa puso ay nagbubunton ng galit. Katangian niya. Kapag hindi banal, ibig sabihin yung masamang tao, katangian talaga ito, mag-ipon o mag-ano ka ng galit mo, lalo magtalim ka sa tao. Pero ang kaiba naman natin, kapag natuto ka ng salita ng Diyos, iba naman. Kaya nga sa atin, yung kayamanan, yung mabuting tao, kumukuha ng mabuti sa kanyang mabuting kayamanan. Alin yun? Yung puso. Yun yung mabuting kayamanan ng tao o ng isang Kristiyano. Ngayon, kapag Kristiyano ka na, kapag anak ka na ng Diyos, makikita natin na obserbahan ka na eh. Ikaw na yung panuurin ng sanlibutan eh. Maging sa loob ng sambayan mo, panuurin ka. Kaya yung pagiging Kristiyano, hindi lang sa loob ng kapisanan. Hindi lang sa labas. Maging sa loob ng bahay, makikita dapat yung pagiging Kristiyano mo. Dito talaga matitrain ka ng gusto. Kasi kung hindi ito makita, sablay, masasabi natin. Kaya nga yung puso, napakahalaga na ito'y malinis. Gaya na nabanggit natin kanina, sapagkat makakita sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, sabi doon sa 73:1 ng awit, mayroon siyang sinasabing ganito. Sabi dito, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga malilinis sa puso. Ayan, kaya yung kabutihan ng Diyos, nandoon sa taong malinis ang puso. Ngayon, yung galit naman, sabi doon sa 19:11 ng Kawikaan, meron namang ganito tayo makikita doon. Marami na rin nagpahag kasi dito sa tungkol sa galit na to eh.
sa 1911. Sabi dito, ang bait ng tao ay nagpapakupad sa galit. Kaya napakalaga na taglay ng isang tao yung kabaitan. At yung kabaitan na ito, ang sinasabi sa talata ng 1621, sabi dito sa Kawikaan, sa Kawikaan, sabi dito, ang pantas sa puso ay tatawaging mabait. Ay, paano kung magiging pantas sa puso? Isa lang yun. Kapag nandoon yung salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, mahirap magbago. Pero yung salita ng Diyos, ito yung magpupursige sa iyo para mabago ka. Kung totoo, yung talagang pagsunod mo sa Diyos. Pero kung yung pagsunod mo sa Panginoon, pakunwari lang, ay hindi mababago. Pero kung tunay na sumusunod ka, hindi pa pwedeng hindi ka mabago. Mababago at mababago ka dahil doon sa salita ng Diyos. Yun ang pipilit sa puso mo. Ikukonsinsya ka nun lagi. Ganun yung mangyayari sa iyo . Kaya ganun, siguro, ang mahal natin mga kapatid, at hindi mo na ako sa oras kapatid, lampas na ako sa oras. Ayos na? Bigay ko sa oras. Natin kapatid na Froilan. Magandang gabi sa bawat isa, purihin ng Diyos. Sa Velasco family, magandang gabi po sa inyo. At sa mga kapatid natin online, magandang gabi. At kulang ang minuto natin para maisa-isa yung ating pag-aaral. Kaya ang ating nilang kapatid na Hernan ng papayag dito. Sa ating kasing pinag-aaralan, malawak ito napakalawak niya. Pero yung salitang ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kasi ang galit ng tao, pumapatay yan. Ang galit ng tao, nananakit. Yan yung galit ng tao. At ang galit ng tao ay kaya hindi gumagawa ng katuwiran kasi yung galit niya wala sa katuwiran. No? Kasi kung ano yung gusto niyang itayo sa kanyang sarili, yun yung itatayo niya. Wala siyang tatanggapin tama. Ganyan yung galit ng tao. Yun yung pagkakaiba nung sinasabing galit ng Panginoon. Ang galit ng Panginoon, gumagawa ito ng katuwiran. Kaya nga kapag dumating na yung galit ng Diyos sa paghatol, yung kung ano yung ginawa mo, yun yung paghatol na gagawin sa'yo ng Diyos. Kaya nasa katuwiran yun. No? Kaya nga nung sabi ng ating kapatid kanina, nagalit ang ating Panginoon nung kanyang diba, pagtatapon, yung sa pamilyan, pinagatapon niya. Kasi sinasabi niya rin sa mga tao, hindi baga nasusulat. Alam naman nila yun ang nasusulat na ang tahanan ng Diyos o ang templo ng Panginoon ay templo ng panalanginan. Hindi yung ngib ng tulisan. Ibig sabihin, ipinapakilala niya sa tao yung katuwiran. Ganun yung galit ng Panginoon. Nagagalit siya, pero pinakikilala niya yung tama, yung katuwiran. Ganun yung mga Kristiyano. Nagagalit sila dahil gusto niya yung tao mapakilala niya kung ano yung tama. No, katulad nung sa 3:5 ng Marcos, sabi rito, ganito yung pagkakasabi. Sa 3:5, at nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat kinalulungkot niya ang katigasan ng kanilang puso. Kasi ang tagpong ito, yung sa Sabat, nagpagaling siya pinipilit nila, masama yung magpagaling ng Sabat. Sabi ng Panginoon, no, matuwid ba gayon? Yung hindi ka kailangan ng tao sa oras na yun, yung dapat gawin. Kaya sabi ng Panginoon dito, nagalit siya, pero kinalulungkot niya. Sabing ganon, yung katigasan na ng kanilang puso. Ganun magalit. No? Nasa katuwiran talaga. Kasi ipinararating, kaya minsan, kapag minsan may nagtataas, tumaas ang boses mo, na pinapakilala yung katuwiran, hindi galit yun katulad ng galit ng tao. Matigas lang ang ulo mo, kaya tumataas na yung boses. Sinasabihan ka na ayaw mo pa rin makinig. Ganun yung sa katuwiran ng Diyos. No? Ngayon, paano mo totoo naman kasi yun, kaya minsan ganun. No? Kasi pinapakilala na, ayaw pa. No? Kasi sabi rin sa pag-aaral natin, ang bawat lumalapit sa akin ay pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, sabing ganun. Kasi pinapakita rito na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay mapapasin nyo, pinakikinggan niya. Yung ibig sabihin dapat, tama ang ginagawa. Ang sabi niya rito,
tinatawag nyo ang Panginoon, bakit hindi nyo ginagawa ang aking sinasabi? Kasi yung kung susundan mo yung sinasabi ng Panginoon, yun yung inyong pakikinggan, yung kayamanan ng puso natin, magiging mabuti yun. Yun yung maiimpok. Kasi walang ibang tinuturo yung sinasabi ng Panginoon, yung ikabubuti mo. At yung ikabubuti nyo, yun yung maiimpok sa puso mo. Bakit? Lalabas doon yung kasamaan ng puso mo. Aalisin yun nung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sabi, itutulad ko. Ano yung itutulad? Isang taong matalino, nagtayo ng bahay, iniligay yung patibayan sa bato, dumating ang isang baha. Ibig sabihin, ganun katibay. Yung pag nakikinig ka ng salita ng Panginoon, magiging matibay ka. Galitin ka man, hindi ka magagalit masyado. Bakit? Kasi matibay yung pundasyon mo eh. Meron kang kayamanan na salita ng Diyos. Yun yung umuusbong sa'yo. Kasi ituturo nun yung bunga ng Espiritu. Yun yung salita ng Diyos. Kaya matibay yung pundasyon mo kapag pinakikinggan mo yung salita. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung di mo ginagawa, sabing ganun, walang silbi. Diba? Walang silbi. Kaya sabing ganun, gawin mo kung ano yung sinasabi niya. Kasi yun yung mag-iimpok sa'yo ng kayamanang mabuti. Purihin ng Diyos. Magandang gabi sa bawat isa. Tayo po'y dadako na sa ating maliging mensahe sa gabing ito mula sa ating kapatid na Herman. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi mga kapatid, Sister Emma. Magandang gabi sa Velasco family. Yun na nag-uumpukan doon. Magandang gabi. Salamat sa muling pagtanggap sa gawaing paglilingkod sa Panginoon. May sa ating mga naka-online natin mga kapatid, magandang gabi. Sa gabing ito, napakaganda ng ating mga talakayan na tungkol doon sa kayamanan at tungkol doon sa galit. No? Hindi ko tuloy saan ako mag-uumpisa eh. Umpisa ko na ako doon sa galit. No, doon na mag-uumpisa. Sabi rito sa aklat ng Santiago sa chapter 1, sabi rito, verse 19, sabi rito, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, sabi ni Santiago, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, no? Kailangan daw yung bawat tao makikinig. Sabi niya rito, magmakupad sa pagkagalit. Bakit sinabi ni Santiago yung salitang magmaliksi ang bawat tao sa pagkikinig? Kasi sabi niya sa 18:13 ng Kawikaan, no, ang sumagot bago makinig, kamangmangan. Ganun yung nangyayari sa tao eh. Yung nagagalit agad, hindi nalalaman kung ano talaga yung tunay na dahilan. May mga ganun tagpo eh. No? Inahalimbawa ko lang. At sabi niya rito, magmakupad sa pagkagalit sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Ito yung pagpapaliwanag ni Santiago. Pero nyo ba mga kapatid, no? Nais ko lang banggitin, naalala ko lang. Pag binasa natin yung pagkakasulat din ni Apostol Pablo sa chapter 5, verse 19, makikita nyo doon yung mga hayag, yung mga gawa ng laman. Walang nakasulat doon na pagkagalit. Walang binanggit doon na galit mapapansin nyo. Tapos, bukod doon naman sa sinasabi sa unang Korinto ni Apostol Pablo pa rin sa chapter 6, verse 6, verse 9, ganun din, wala rin siya sinasabing pagkagalit doon. Basahin natin. Baka nagkakamali ako mga kapatid eh. Sabi rito, gusto ko lang ipakita kung bakit hindi niya binanggit. Sabi rito, sa chapter 5, verse 19 ng Galatia, sabi rito, at ayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito. Isa-isayin natin. Ano yon? Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagalian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga tulad nito.
tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. No? Sa Roma naman, sa chapter 6, sabi naman dito, verse 9, sabi rito, o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. No? At ganyan ang mga ilan sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Hinahanap ko yung, yung galit eh. Bakit wala? Kasi siya rin nagpaliwanag. Sabi ni Apostol Pablo, yung binasa ni kapatid na Junior, kayo yung mga galit, pero huwag kayong magkasala. No? Pwede kang magalit, hindi doon sa mismo sa tao eh. Yung sa ginagawa. Halimbawa, ganito sa ating mga magulang, kinagagalitan natin yung ating mga anak, pag masama yung ginagawa niya. Doon ka nagagalit eh. Doon sa gawang hindi mabuti. No? Ngayon kung magbibigay tayo, mga kapatid, ng mga paghahalimbawa tungkol doon sa pagkagalit. Alam niyo bang itong sino ba yung magandang halimbawa dyan? Si Haring Nabucodonosor. Sa chapter 2 ng Daniel, makikita nyo ron, nang magkaroon ng panaginip o pangitain si Haring Nabucodonosor na hindi kayang ipaliwanag ng mga pantas na lalaki, nagsilakbo yung galit doon ni Haring Nabucodonosor eh. Ano yung kanyang pasya? Lahat ng mga pantas na lalaki sa kanya nasasakupan, patayin lahat. Doon lang ipinapakita na ang galit hindi nagbibigay katuwiran sa Diyos. Kaya kung ating makikita, nag-utos siya na patayin agad. Nang marinig ito ni Daniel. No? Nag-alala si Daniel eh. Kaya ang ginawa ni Haring Daniel, nakipag-usap siya sa katiwala na kung may papaliwanag ko ba yung pangitain na pangitain ni Haring Nabucodonosor hindi na pupuksain yung mga pantas na lalaki. Kaya ang ginawa ni Daniel, humiling siya sa Diyos. Ito ang istorya niya, nang humiling siya sa Diyos, pinagkalooban siya ng karunungan upang maipaliwanag Haring Nabucodonosor yung kanyang pangitain. Kaya sa madaling sabi, hindi humantong sa paglipol na iniutos ni Haring Nabucodonosor. Ayun ang sinasabi natin pagka ang isang tao mabilis magdesisyon, pagkagalit, doon nagkakaroon ng pagkakamaling pagdidesisyon. No, tandaan po natin yan mga kapatid. Isa pa, sino pa yung magandang halimbawa? Si Jonas. Sa chapter 4 inistorya ko na lang kasi pagbabasahin ko masyadong mahaba eh. Sa chapter 4 ng Jonas, nang inutusan si Propeta Jonas ng ating Panginoong Diyos na mangaral sa bayang Ninive, pupuksain niya. Nang mangaral si Jonas sa Ninive, nagsisi. Nag-aalab yung galit ni Jonas sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, bakit ka nagagalit? Parang gano'n ang istorya niyan. Ang ginawa ni Jonas, pumunta siya sa lilim ng Kikiyam. Kikayon. Pero lang pa. sa ng Kikayon. Ang ginawa ng Diyos, naglagay siya ng uod. Para patayin yung punong Kikayon. Lilim yun eh. Isang uri ng puno na naging lilim ni Propeta Jonas nang ito nang may uod na, pinatay yung Kikayon. Nagalit na naman si Jonas. Dahil naiinitan siya, makakuha siya ng lilim, nagalit siya sa Panginoon dahil pinatay nga yung halaman ng Kikayon. Kaya makikita natin mga kapatid, sa mga bagay na ating pag-aaral, gaya ng hinalimbawa ko kay Jonas, hindi niya kasi nalalaman kung ano yung gusto ng Panginoon Ang gusto ng Panginoon, kung bakit niya sinabing lilipulin niya, pero nagpauna muna siya. Na sa pamagitan ni Jonas na kinakailangan nilang magsisi.
ipinangaral niya yung kautusan ng ating Panginoon, nagsisi yung mga nakatira sa Ninive, no? Kaya makikita natin, no, pag halimbawa yan mga kapatid na ang galit talaga hindi nagbibigay katuwiran sa Diyos. At alam niyo ba, dahil sa galit, maraming taong napapahamak. No? Kaya maraming nakukulong dahil sa sobrang galit, no? May nakakapatay ng anak, may nakakapatay ng magulang dahil sa galit. Bakit? Hindi kasi sila nagpapasaklaw sa batas ng Diyos. No, na itinuturo ni Apostol Pablo na pwedeng magalit pero huwag lumubog ang araw ng inyong galit. Kasi bakit? Pag lumubog na yung araw, nagtatanim ka na. Doon pumapalad yung salitang sa inyong pagtataniman. Yung ipinaliwanag niya na gawa ng laman, yung mga bagay na yun. Pero kung nagalit ka, halimbawa, nagalit ka ngayon, masama yung ginawa ng kapwa mo, nagsalita ka sa kanya ng medyo may galit, nabulay niya naman mali. 'Di ba? Anong katungkulan mo ngayon? No, mapapawi na ngayon 'yun, yung galit mo. Yung galit natin sa ating kapwa. Dahil kaya lang tayo nagagalit dahil doon sa mga masasamang gawa. Ayun ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol doon sa galit. Kaya kung ating babasahin mga kapatid, no, pagka pinag-usapan natin yung salitang galit, ano ba yung mga pumapaloob diyan na katangian? Alam natin, 'di ba? 16. Alang-alang doon sa mga bagong tagapakinig. Ito mga katangian ng mga nagtataglay ng galit Yung tatlong kaibigan ni Job. Di ba? Chapter 16 ng Job. Tignan niyo mga kapatid Babasahin natin. Saan ba yung relo? Kapatid na Mike. Sabi rito sa chapter 16, muli kong babasahin ito. Alam natin ito 16 verse 9 ng Job. Kaya kung ito yung pananalita uli ni Job na lingkod ng Diyos. Sabi rito, sa chapter 16 verse 9, niluray niya ako sa kaniyang kapuotan, no? At inusig ako ngangalitan niya ako ng kanyang mga ngipin. Okay, tama yan. Pagka ang tao nagagalit, di ba yung ngipin nagsasalubong yan. No, kung tutusin, yung ngipin naman, hindi dapat, kaya nga makikita natin yung bibig ng tao, yung ngipin niya hindi magkapantayan Pero oras na ang tao nagagalit, yung ngipin niya magkasalubong yan pantay na pantay. Ganun yung nakita ni Job sa kanyang mga kaibigan. Tuloy ko magbasa. Ano pa? Pinangdidilatan ako ng mga mata ng aking mga kaaway. Pag nagagalit ka, talagang pandidilatan mo. Ng mga mata, di ba? Ganun wala si kapatid na Ulan. Pag nagagalit kay kapatid na Aileen, baka si kapatid na Aileen nandidilat ang mata niya. Biro lang. No? Ayun yung mga bagay na ano pa? Pinangdidilatan ako ng mga mata ng aking mga kaaway, no? At kanilang bubukahan ako ng kanilang bibig, no? Magandang tao pag nagsalita Ay magandang tao pag nagsalita na pagkagalit na galit, no? Hindi na iniisip kung tama yung sasabihin o hindi Pero sa ating mga mananampalataya, no? Kaya nga lagi ko sinasabi tayo may mga sinasabing anger manage tayo no? Sa akin ang problema ko, yung anger ko hindi ko ma-manage. Mahirap pala yung ganun. Kinakailangan kaya mong kontrolin kung ano yung galit ng nararamdaman. Kasi yung silakbo ng galit mga kapatid, no? Gaya na nasabi ko kanina, dito marami napapahamak. Pag nakapagsalita ka na ng hindi mabuti, ng hindi maganda, napakahirap ng bawiin. Nasabi na Lalo na sa mga batang pasibol pa lang. Halimbawa, sa mga kabataan, pag nakapagsalita ka ng hindi maganda, tatanim na sa kanila yun. Kaya kinakailangan, bago natin ibuka yung bibig, no? Kinakailangan isipin muna natin kung ito ba ay mabuti o hindi. Kung dapat ba tayong magalit sa pananalita natin o hindi. No? Binubulay yun ng isang mananampalataya upang yung ating pananalita, no,
ay maging mapagbiyaya, no? Kaya mahirap yung pagkagalit na bigla, no? Gaya ng ginawa ni yung kaninang pagkakatalakay ni Haring Saul kay David. Dahil sa sinabihan lang ng mga Israelita si Haring David nang pumatay ng laksa-laksa, gusto niya nang patayin si Haring David, no? Ganun yun Pumapalab kasi yung nainggit hanggang sa nagkaroon na ng galit, no? Parang yung nangyari kay Cain. Pinatay niya si Abel dahil sa inggit. Dahil nagalit din siya kay no? Ganun mga bagay makikita natin, no? Ang gusto lang natin makita sa ating pag-aaral, no? Kung tayo ay magagalit, sikapin natin na hindi tayo magkakasala, no? At kahit hindi ko talakayin yun, alam natin yun na mayroong pagkagalit na hindi nagkakasala. Sino ba yung magandang halimbawa diyan, mga kapatid? Si Apostol Pablo rin. 'Di ba? Yung pinagsabihan niya, sinaway niya si Apostol Pedro. Sabi niya, nang nakita kong hindi na matuwid yung lakad ni Cephas pinagsalitaan niya si Pedro. Ganun ang mga matuwid na pagkagalit, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin na maraming paghahalimbawa na makikita tayo sa banal na kasulatan kung ano yung mga bagay na matuwid, no? Gaya na nabanggit natin, katangian ng Panginoon na banayad sa pagkagalit. Pero sabi ni Moses, ako man ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Kasi maging sa akin, nagalit yung Panginoon. No? Sasabing gano'n, no? Mabigat pagka ang Panginoon nang nagagalit, no? Kasi alam natin na pagka ang Panginoon nagalit, ito ay nagtataglay ng matuwid na pagkagalit. Pero sa ating mga mananampalataya, pinaiiwas din tayo sa mga bagay ng pagkagalit. No? Bakit tayo pinaiiwas? Dahil nga doon, pag nagtataglay tayo ng galit, hindi na natin naiisip yung sinasalita natin kung tama ba o mali. No, basta ang alam natin, galit tayo. No? Ayun yung pinapalis sa ating mga pag-aaral na ating pinagsasalusaluan. No? Bisa nga, mga kapatid, baka hindi natin ilang minuto pa. Sabi rito, sa isa naman natin pag-aaral, ibay na natin yung saan ba yung kapatid na Michael? Isa. Lucas. Sa chapter 6 ng Lucas, ito naman, ibang talakay naman tayo. Chapter 6, verse 44. Tama ba? Sabi rito, sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kaniyang sariling bunga. Siyempre, sapagkat ang mga tao ay di nakapagpuputi ng igos. Totoo yan. Hindi mo kayang paputi ng igos. Sabi rito, sa mga dawag at di nagkakaputi ng ubas sa mga tinikan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan ng kaniyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. Sa pananalita ng ating Panginoong Jesucristo na inulit ni Lucas, ipinakita niya rito yung dalawang uri ng pag-aaral na pwede natin talakayin. Alin yon? Yung mabuting kayamanan at yung masamang kayamanan. Kung pag-uusapan natin yung mabuting kayamanan, no, sasabihin ng mga duka, no, sa kalimitan sa mga tao na sanlibutan, no, ako po ay mahirap pa sa daga, no, masyadong mahirap ang buhay, ako po ay walang kayamanan, no. Hindi nila nalalaman yung mabuting pag-uugali lang, kayamanan na yon, no. Maraming hindi marunong magpasalamat sa Diyos Halimbawa ganito, halimbawa may business ka ng poultry, mga manok ang inaalagaan, yung mga mayayaman. Hindi naman siya pwedeng kumain dahil baka tumaas yung presyo niya. Bawal sa kanya, lalo na yung mga balat. Ikaw mahirap, dukha. No, pwede kang kumain. No, dahil bakit? Wala kang sakit Kayamanan yun. Yung nakakain ka ng bagay na hindi kinakain ng mga mayayaman, no. Halimbawa ganito, yung mga yung pananamit natin medyo luma, no. Meron nga diyan yung sinasabi, may isa pang halimbawa diyan
magaganda nga yung suot, may mga alahas, con todo de alahas, galing naman sa pangungurakot, 'di ba? Mas mayaman pa rin yung duka na bagamat ang sinusuot mga simpleng pananamit lang, 'di ba? At least pinaghirapan mo na bilhin. Ay yung mga bagay na pinagpapasalamat sa Diyos natin no. Meron naman may tindahan ka ng ice cream sa inabong puro ice cream tindahan mo, Dan and Eric's, no? Halimbawa, Selecta. Ikaw ang may-ari, hindi ka naman makakain. May diabetes ka. Ikaw, pupunta ka lang ng Verdian, may hinain na, mahirap ka may hinain na ice cream, kinain mo, marami ka nakain. No, kayamanan yun, dahil bakit? Hindi ka bawal kumain dahil wala kang diabetes 'Di ba? Nakakapagsuot tayo ng sapatos, kahit mahirap tayo, okay lang. Yung mayayaman, hindi makapagsuot ng sapatos. Yung iba tinutukoy ka, yung pala putol ang paa, dahil bakit nasobra ng diabetes. Kaya ang tao lang kasi, hindi marunong mapaghanap. Yun, totoo yung sabi niya, hindi nasisiyan kung anong ang meron sila. Sabi sa aklat ng Ecclesiastes, lahat kasi may kayamanan yan Ecclesiastes, sabi rito. Saan ba yun? Chapter 5 ng Ecclesiastes, sabi rito. Saan ba yun? Ito. 19. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan. Meron bang pinipiling hindi? Bawat tao. Lahat meron. Diba? Sige, putulin ko muna. Salamat sa ating kapatid. Patuloy ko muna yung pakikinig mga kapatid para po tayo dumako sa pagtatanungan. Maglilinaw. Sino po yung gusto magtanong? Taas lang ko ako mga kapatid. Parang awa nyo na, wag na. Ating kapatid na Tess. Kuya, tanong ko po, doon sa Efeso 14:26, di ba nakalagay doon na pwedeng magalit, wag lang magkasala, at wag lulubugan ng araw. Paano naman po kuya kung hindi ka nga po nagalit, pero naiinis ka naman? Siyempre, sinapuso mo naiinis ka, tapos nalubugan ng araw. Doon po ba nagkakasala ka na sa Panginoon? Kasi nagtanim ka na Oo, nagkakamali ka, nagkakasala ka na doon. Kasi nagtatanim ka na. Naiinis ka na Saan ba nag-uumpisa yung pagkagalit? Di ba, naiinis ka na? Nag-uumpisa naman yung kasalanan sa maliit Di ba? Iisa lang halos ang kahulugan yan Naiinis ka, nagagalit ka. Magdamag. Kinaumagahan, taglay-taglay mo pa rin. Kasi ang katuwiran mo lang, naiinis ka, hindi ka naman nagagalit Naiipon, nagkakasala ka na yun. Kasi bakit? Nagkakaroon ka ng pagtatanim Kaya yung binasa natin, di ba, isa yun sa mga gawa ng laman. At yung gawa ng laman, yung sa Galatians binanggit natin, hindi magmamana ng kaharian ng langit. Kaya kung naiinis ka, mainis ka na, maya-maya wala na. Ayun ang diretsong sagot. Sige, kapatid na may